Sir. Sir Bong. Sir Bong. Namaambon eh, no? Hello, Sir, sir. lagi kita nakikita sa TV. Hello po. Ako'y fans mo. Salamat po. Everyday. Salamat, sir. So, binayrat na rin. Bisa-bisa lang nakita ng personal Kung gusto niyo po, Parang ma-interview artista na, yung oh. pinakamagaling mag-sided sa Batangas. Ari po. Ah, sir. Oh, gandang Ayun, sir. Body po, sir. Ito po. Ibaan kami. Ay, baan. Kasi alam mo yung mga senior, libangan na lang yung manood na. Oo. Eh, puntahan ko yung mga farm niyo, sir, ha? Sa YouTube at Puntahan ko yung mga farm niya. Ito, may farm sa... sa may salipa lang. Malapit lang sa amin, bypass lang. Bypass lang. akin na. Mga mais na tanim doon. Yung na-convert na sa mais. So kasama natin si Sir Edgar Bueno ng Greenland at ng Juliana's Cattle Farm. Sir, successful yung event niyo. Congratulations. Maraming salamat. Maraming salamat. Of course, hindi ito mangyayari without maraming tao ang involved dito, no? Unang-una sila po si All Certified. In behalf of Juliana's, Nadine's Market Team, Juliana's Cattle Farm, Greenland Fertilizer, through si Raul Lagaya. So pinagbigyan nila tayo, yung may-ari nito, yung aming local government, yung ating regional director, na buong pusong sumusuporta sa ating gawain ito. Ano po ang purpose? Bakit nyo ginawa itong event? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot,
source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, Agarwood and Deforestation. For God, Country and Wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid. Galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan. Sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Okay, unang-una po, bakit tinanggap namin yung event na ito? Para po ipakilala sa buong, hindi lang po sa buong San Jose, buong probinsya ng Batangas, buong bansa, at saka po sa mga to inspired, no? Yung mga Filipino na nasa ibang bansa rin. Bakit po namin ginawa ito? Tinanggap namin ito kasi po para panahon na po, no? Yung migration natin from ating old farming techniques, no? Makakatulong sila sa atin to intensify, no? To upgrade. Kasi po dito, papakita mamaya kung paano from land preparation, land fertilization, hanggang harvesting, kumbaga all-in approach. So kaya po pinaunlakan namin with collaboration of this all certified equipments kasi po sa ngayon as of now sila po yung may almost lahat po ng equipments na kailangan natin. Kompleto sila. Sir, ano pong mga gusto niyong i-emphasize na message dito? Gusto ko po dito pagpuntuhan, no? Lalo sa mga Filipino farmer. Kasi po itong field na ito specifically dumanas po ito ng 2 round ng habagat. Okay. No? Yung 2 habagat natin nakaraang buwan, 2 months dumanas po ito. Actually pinabayaan namin yung field na ito kasi sabi namin ulitin na lang natin kung talagang medyo may problema. But to our surprise, nakahabol siya. Ang ganda ng kanyang texture. Sinubok po namin dito sa silage. Ang ganda po ng yield. So, ano pong nangyayari? Bakit nagaganon siya? So, ito po, na-rejuvenate na yung soil dito, yung land dito. 3 years ago, yung pong aming last fertilization dito. 3 years pa? 3 years ago. Using Greenland? Of course. Using Greenland po siya. So, dito po napatunayan namin na kung paano mag-rejuvenate yung plants, yung soil, no? Paano makarecover ang mais specifically from that harsh, grabing habagat po yung grabing monsoon. To be honest po, itong tinatayuan natin ngayon, 2 weeks ago baha po ito. Gatuhod po ito dito. Gatuhod po ito. Kaya kung mapansin nyo, yung malalim po siya. So, tinignan po natin kung gaano yung mais na hindi siya gaano kalakasan sa ganung kondisyon na makarecover po siya, na yung farmer, makaka-recover pa rin siya, hindi siya malulugi. Pangalawa po, dito pinapakita namin na sa pagmamais, hindi lang po sa butil, no? Hindi sa grains lang ang ating pakinabang o ang ating negosyo, pwede rin po sa silage. No? Ang silage po ngayon sa Pilipinas, ang pagsa-silage, medyo dahan-dahan na rin po tumi-take off. Yun nga lang po ang minsan, yung ating limiting factor, yung ating mechanization, paano natin i-harvest, paano natin post-harvest, paano natin siya i-manage, lalo ganitong panahon na medyo nagmamadali tayo, or timing. Sabi ni Sir Arnel kanina, timing is real the key, no? Sa ating agricultural practices, sa ating farming sa Pilipinas. So yun po siguro panahon na with lahat andun na po. I know marami na pong gumagamit nito. So dito po pinapakita from land preparation hanggang sa harvesting po. Sana din hanggang marketing natin sa susunod na panahon. So para po yung magsasakang Pilipino, hindi po tayo mawala ng pag-asa, no? Na hindi tayo tutigil sa pagtatanim kasi po
mahirap po pag ay tayo tumigil. Yeah. So perfect po yung collaboration ng Greenland at saka ng all certified equipment. Opo. Kasi yung pagko-combine ng puwersa na yon ay magiging productive yung mga corn farmers, not just corn farmers, Yes. pati yung other crops. Yes. At in fact, yung Greenland, marami na ho tayong na-feature na iba-ibang crops from yung Satsuma kay Mr. Namuni doon sa Nueva Vizcaya. Talagang napakaganda ng harvest niya because of Greenland. And also si Sir Rico Patumbakal ng Sambales na convert din into Greenland. Opo. At ginagamit niya sa kanyang melon and sa Papaya. papaya and sa mangga. Yes Ayan. po, maraming salamat. Ayan. Sir, thank you so much po. At by the way, saan po mabibili ang Greenland, sir? Okay, mabibili po ang Greenland. Una-una pong ating planta. Nasa San Jose, Batangas po kami. But mayroon po tayo mga kaibigan, mga dealer. Ika nga, mayroon tayo sa Norte, sa Baguio, sa Nueva Vizcaya, down south naman, Mindoro. Technically po, nationwide. Mayroon po tayo. But kung gusto niyo po dumiretso sa Greenland, ang location po nating planta ay nasa San Jose, Batangas. Ayan. Para makikita nyo rin yung planta, paano nila ginagawa, para makita nyo, makonvince kayo gaano talaga kagaling yung Greenland. Opo. At the same time po, malapit na rin sa ating planta yung ating taniman, Yes. yung ating planta ng fertilizer, yung ating bakahan. Yeah, kung makikita nyo yung mga previous episode natin with Sir Edgar, di ba, yung may standing crop, hinarvest, mamayang hapon, magtanim na. Yes. Ganon kabilis. Opo, opo. Because yung lupa ay ready because of using Greenland organic fertilizer. So mamaya po, sa run-through ulit, may papakita nila ulit from the harvest to planting using their implements implements ng all certified. Yes po. Opo. Yan. And on September 28, makikita po natin sila Sir Edgar, si Sir Rolly Lagaya, doon sa Agribusiness Connect, doon sa Centuries, Elements and Centuries. Sila po ay isa sa mga major sponsor na talagang sobrang sumusuporta sa agribusiness. Thank you so much, sir. Maraming salamat po, Sir Buddy. More power sa agribusiness. Salamat po. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, so dito po tayo sa San Jose, Batangas at kasama natin. Siyempre, kanina na-interview natin ang mga taga Julianas at Greenland. Ngayon naman kasama natin si Sir Bong Amoroso ng All Certified Equipment. Sir. Thank you, Sir Buddy. Nandito kami ngayon sa Julianas Farm dahil kami nagpapasalamat dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na ipakita sa kanila yung completeness ng equipment namin from land preparation to post-harvest facilities. Kasi ang All Certified Equipment Trading Corporation, distributor kami ng equipment magmula pagtatanim, magmula pagbungkal ng lupa, pagdidilig, hanggang matapos. So, i-showcase namin ito kay Sir Edgar para ipakita sa kanila na ito yung kumpanya na pwede nilang pagsandalan. Kung mangangailangan sila ng mga quality o reliable na mga equipments. Kaya mamaya, ipapakita namin sa inyo na yung product namin magmula 40 horsepower to 130 horsepower, kung ano-anong equipment ang pwede naming ilagay. Dahil naniniwala ako na ang pagpa-farming, kung hindi mo siya sasamahan ng mechanization at technology, ay hindi tayo makakaalis sa dati natin talagang pinanggalingan. So we need to improve by using mechanization and technology. Paano nag-start, Sir Bong, yung collaboration ninyo with Greenland? Napakaganda, no? Kasi bago kami pumasok dito, marami nang nauna. So kumbaga, siguro sabihin natin baka may hinahanap sila doon sa mga nauna nilang equipments na ginagamit, or meron silang hindi magandang experience sa mga equipments na kanilang ginagamit. Kaya tama-tama, nakilala nila yung branch manager ko, si Richard, na ikwento na ito yung produkto namin. Kaya nabigyan kami ng pag-asa, ng tsansa na ipakita sa kanila lahat ng equipment namin. Sir Richard. Zuniga ba? Richard Zuniga. Ayan. Sige, sir.
Sir, sa cattle industry, medyo late po kami Okay. naka-adapt. May mga nauna. So, nakita namin yung cattle industry sa Pilipinas is pataas. Okay. Then, yung naging event pong ito is for cattle farming and silage production. Actually, corn production. Okay. So, nag-umpisa po yan. Nilocate namin, may mga cattle as farmer ng corn, silage. And then, inaral po namin, ni na boss, kung ano yung mechanization na aakma sa ganitong industriya. Okay. So, isa-isa po namin yan, pinasok. Kaya nga po, sabi ko uli, medyo nahuli kami, may mga nauna. And then, ngayon po, nakikilala kami with our proper equipment, durability, efficiency, and then yung after sales po. So, sa pakikipagtulungan po kay Julianas, gusto po naming ma-orient yung corn farmers natin na ngayon, ang demand is corn grain Okay. and silage. And silage. Yun po. Oo. So, yan po kombinasyon, lahat yan from land prep. Mamaya po ipapakita ng aming service engineer. Technically, demo, makikita po land prep, planting, spraying, fertilization, then harvesting. Ayan. So, ipapakita po natin lahat yan. Yes, sir. Okay, Yes, ano sir. pong unahin nating i-video, sir? Ipapakita. Ang una, sir, natin is land prep po. Okay. Una po dyan, kagaya po kay Julianas, number 1 po sila sa soil conditioning with Greenland, Greenland organic fertilizer. Okay. Napakita nyo na po yan dati, ibang klase po ang mais ng Julianas Farm. Malalapad ang dahon, malalaki ang puno. It's because yung soil condition po talaga is maganda. Na-condition nila. Nandiyan na yung microbes, mga ibang nutrients na hindi makukuha sa synthetic fertilizer. So, yun po ang gusto namin pakilala. Maiwanan ng synthetic fertilizer, mas makatipid sa organic fertilizer, mas beneficial ang lupa mo sa organic. So, start sa Thailand prep, spreading ng manure spreader, organic fertilizer, then planting, and then spraying and harvest po. Okay. Alright. Sige, Sige, so gawin natin. anuhin natin yung equipment para makita ni Sir Buddy. Sige pa, sige Okay. Massey Ferguson model 1650E. Okay. That's, Lapitan po natin. Ito we're using a poly disc. Normally we don't use this in the Philippine market. We use the Rastillo or trailing harrow. Pero nowadays, trailing harrow is becoming expensive. Kaya we are introducing this poly disc. This is a lot more cheaper na nagagawa din yung trabaho ng trailing harrow in a smaller horsepower. So ang trailing harrow is normally 75, 80, 90, 120, 130. Pero look, this one, pwede palang gumamit ng 50 horsepower tractor using a poly disc. Maganda din naman ang kanyang Sa Thailand, they are using a poly disc. Nobody is using trailing harrow already. Ito, Sir Buddy, walang hydraulic system na kailangan. Hatak lang, drop. Yeah. So, kung makita mo, 6 yung blades niya. Then, yung 24 inches yung laki. Parang trailing harrow din ang laki ng blade. Ang malaking pagkakaiba is wala siyang gulong, wala siyang hydraulic. Walang hydraulic. So, less maintenance ito. Yes. And cheaper. And uses the same purpose. Pag land preparation Yeah. to poly design. And the good thing, it is imported from Thailand. And the brand is already in the market since 1980s. So quality, reliability, dependability, no question anymore. Even though it is new in the Philippine market. Medyo matigas ang lupa dito dahil dinadaanan ng mga truck. Pero kaya niya. Ayan, Ganda ng talon. Itong modelo na to is for 50 horsepower. Kayang-kaya ng 50 horsepower yung modelo na to. Meron ding mas malaking modelo for higher horsepower. Yun, naman yan. Mas malaki ang blade nun. 26 inches. Ito 24 inches.
Kita mo. Ayan, 50 horsepower can do 6 by 24 inches. This diameter. Kailangan pipinuhin ito in preparation for planting. Kasi kung ganyan, ay hindi tayo makakapagtanim using a corn planter. Dapat Oh, I see. mapipino natin ito. Yun po yung next na ipapagawa Yes. natin, sir. Ito. Rotary tiller. So, Sige, sir. you can Ready imagine that you can prepare the land with the 50 horsepower and poly disc, and then para pinuhin, gagamit din tayo ng 50 horsepower with a rotary tiller having a 1.95 meter width. Ito naman, sir. Rotary tiller or rotary cultivator, in short, rotavator ang tawag nila. Rotavator. Rotavator. The model is SPA 195, also made in Thailand. Kaibahan nito sa ibang rotary tiller na available in market na for 50 horsepower. Ito is 54 blades. Mantala yung kalaban natin is only 48 blades. Okay. Kaya ang malaking kaibahan nun, mas pino yung resulta niya. Yung pagka-pulverize. Kahit yung sa iba, kailangan mag-3 passing dito. 2 pass lang. Pwede na taniman. Ito pa yung papabasag natin ngayon, sir. Yun yung durog natin yung lupa to make it ready for planting. So basically yung tractor, the same ho ba? The same, O 50 the horsepower, same. sir. So yung implements lang Implements lang pinalitan natin. Kumbaga, secondary tailings, ayun, pandurog na. Para to prepare it for planting. Ayan, pinipino niya na. Pinipino niya. Oo. Dinudurog. Para wala na tayo magiging problema pag magtatanim ka na. Width of cut niya, yung pinakalapad ng daan niya is 1.95 meters. Pwede mo i-run off ng 2 meters. So, ang sabi ko nga kanina, sir, this is 54 blades rotary tiller. Ang kalaban natin is only 48. So, kung makita mo yung isang passing pa lang, pino na siya. Durog na siya. Yung arrangement ng blade nito, sir, parang spiral. Yan! Dito, paikot na gano'n. Parang spiral, hindi yung dire-diretso. Para yung load niya, hindi sabay-sabay. Yung tama ng blade sa lupa. Para less yung power ang requirement. So mas mabilis, sir. Yes, sir. Mas mabilis siyang mapino. Ito po yung kanina, no? Yung unang Unang pasada. Pasada. Ng, poly disc. So, tipak-tipak yung lupa. Ngayon, para makapagtanim ka, kailangan durugin mo yung mga tipak-tipak na lupa by using itong rotary tiller or rotavator. Now, para mapinong-pino, magkaroon ka ng first passing kanina, ito second pass. Ayan. After that, pwede nang magtanim. Bakit dyan? Ito. Yan, sir. Hindi pa tayo. Kung makita mo, sir, pwede nang taniman yan. Okay, so natapos po natin yung dalawang una na po, no? Yung unang ginawa natin. Sir, yes, sir. Oo. Yung ano po yung tawag doon sa unang ginawa natin? Polydisaro para ma-break natin yung hard pan, malus. And then to mas mas madurog is yung rotavator. Okay. Yan, matanggal yung mga weeds, mga damo. And then, sir, ang sunod natin is Ito. yan. So the same rin pa rin Same po? tractor pa rin po. 50 horsepower. Okay. Actually, Sir Buddy, ang gusto namin ipakita dito is
meron tayong range ng pang 50 horsepower, Okay. which is farmer from 7 hectare to 15 hectare, may mechanization pa rin, Okay. which is 50 horsepower. And then, kung ang area natin is 10, 25, 30, 50, 100 hectares, meron tayong mas malaking traktora, which is the 90 hanggang 130 horsepower. So, Okay. this is 50 horsepower, manure spreader po. Itong farm implements. Yes, Okay. para ma-broadcast po niya yung chicken manure, organic fertilizer, yun po ang number 1 pang soil condition natin. Oo. Before So, tayo kagaya mag-plant. na itong prepare natin dito ngayon, Yes, sir. ito yung pwede ng spread. Yes po, spread. Yan. And then sir, after spread, hahaluin uli yan para mapailalim yung fertilizer, tsaka tayo tatanim. Yan po. Ayun. Itong equipment na to, made in Thailand din yan. We have 4 cubic meter capacity at saka 6 cubic meter capacity. Yung 6 cubic meter is doble nito. Doble. Yes. Oo. So, ang inaano natin is, tama yung sabi ni B-Boy, for farmers na maliit, meron tayong equipment hanggang palaki. Kompleto tayo. So, hindi po madadaig yung ika nga, farmer lang ako ng 5 hectare. Wala na akong chance mag-mechanize. Hindi. Ngayon po, sa All Certified, we can serve every farmer. Yes. sir. Ang kagandahan po nito, merong siyang, in terms of maintenance, kasi syempre, farmer natin 50 horsepower, medyo tight budget. So, this is po, user-friendly, maintenance-wise, matipid. Kung wala kami, sila man, kayang i-maintenance. Parts availability, meron sa auto supply, meron sa amin po. Kasi mga bearings and chains European lang po. design, made in Thailand, kaya mas cheaper siya kung bibili ka sa Europe. Yes, yun po. Yun. So after ng manure spreading, B-Boy, we go for? Planter po. Yes. Okay. Yan. Dito. So, Okay. dalawa po yung planter din natin. Gaya po na sabi ko, yung small scale farmer, makapag-mechanize pa rin siya ng planter. Yan. Ito na po yan. Yan, ito pa. Ito pa yung isa. Ito yung mas maliit. Yes, apo. Oh. Mechanical. So, this is made in Thailand din, sir. Ang pagkakaiba lang po nito sa mga nalabas na planter, this is much durable. Made of iron steel tsaka stainless. And then, pag nagplant po siya, dalawa na yung purpose niya. Magtanim ng seeds, ng corn, and then kasabay na po yung abono. Yung fertilizer. Yes, apo. And then, super basic din lang po ang maintenance nito. Bearings, chains, sa labas makakabili po. So kung wala man kami, si customer alone makakapag-repair po. Pero we serve after sales po. After sa 50 horsepower, ito na yung mga high scale. Ito yung mas malaki. Powered by 90, 100, and 130 horsepower. Malaki na. Oo, 4 rows pneumatic. Yes, sir. Ayan. So medyo mas high-tech na siya na hindi mo kinakailang timplahin na. Kapag binili mo na sa amin, nakatimpla ng lahat. Yes, sir. Talagang sure ka na babagsak yung B-Boy, you do the ano. This one, sir, ang pagkakaiba doon is all mechanical po yun. Yeah. Ayan, ito maliit. And can be attached only 50 horsepower. Okay. Yes. Yan. Ito pong isa, ito yung kailangan natin, ang gamit nito is nasa around 15 to 50 hectares hanggang 100 hectares. Wow. Massive operation po, kumbaga. And nagre-require po ito ng at least 90 horsepower tractor. And then ang pagkakaiba po nito is pneumatic. Ibig sabihin po, hangin. Hangin ang sistema niya ng pag-drop ng seeds, ng pagtanim. And this one is equipped with digital monitor. So hindi mo na kailangan bumaba, i-check kung siya yung nagda-drop ng seeds. Meron po siyang monitor, 4 rows monitor, magbabaser kung nag-miss, kung empty na ang seeder bin. So less hassle po sa operator. And then this one, kaya po niyang i-calculate ang i-broadcast mong fertilizer. May settings po yan. Kung let's say 1 hectare, gusto mo is 2 bags lang, 3 bags, kaya niya pong i-broadcast yon with this setting. Meron pong chart yan. Calculated. Yes, calculated po. Kaya Even sa... using this kind of machine, magiging efficient yung gagamitin mong tawag to?
Pag-abono, pagtanim, yes, sir. Yes. Kumbaga, pag sinabi mong ang dapat sa isang hektarya ay 1 or 2 bag lang, yun lang. Hindi ka pares pag manual, syempre. Yeah, So pag ganito, precision, ano na talaga? Yun po, corn ang ano talaga planting ito. Precision po Precision talaga. na siya. Precision. Oo. Even Sir Buddy, ito, cedar bin po ito. Dito nakalagay yung seeds. Ayan, dyan po nakalagay yan. Depende po sa spacing at saka along row space. May combination din po ito. Makakalculate din po niya kung ilang thousand of seeds per hectare. Ito po yung chart niya. So, from then, makakalculate mo yung pwede mong maging yield. Oh. Yes, yes sir. Let's say sa isang hektarya nakatanim ka ng 65,000 trees of corn o magkaroon ka mortality ng 5,000, so meron kang 60,000. Dalawang cobs, let's say 2 kilos, yun na po ang ton mo per year. So ito po mas maganda kasi systematical, makalculate mo lahat. Yun lang po ang pagkakaiba nun dito. Pero yung prinsipyo ng pagtanim is same. Pareho. Same. Parehas. Tatanim. Kaya ito po, dun sa malalaking operation, corporation, ito ang kinukuha sa amin po. Pagkatapos ng planting, B-boy, After planting, sir, dalawa ang sunod nating magiging operation. Spraying, nandyan po ang weed, and then insecticide. So, meron po tayong boom sprayer. Ito. so sa boom sprayer naman, we have 200 liter capacity, 500 liter capacity, at saka 1,000 liter capacity. Yes, sir. So kumbaga, idepende kung ano yung klase ng farmer ka meron. Kung gaano kalaki, kalawak yung tinataniman mo. But this one, 200 liter lang siya. Again, pwede rin yan sa 40 horsepower, no, B-boy? Yes, sir. 40 horsepower, 50 horsepower, pwede po itong boom sprayer. Yes. So, ganun pa rin, sir. Hindi porket small scale farmer ka ng corn, hindi ka pwede mag-mechanize. Pwede. This one is 200 liters with 6 nozzles. 6 nozzles po yan. 6 nozzles. Ito po ang pinakamaliit na variant. But we have 300, 400, 500, even 1,000 liters, pwede po. Pero yun ay sa mas malalaki uling traktora. Tractor. Yan. And then, ang ano nito, Sir Buddy, kailangan mo ng high clearance tires pag gagamit ka nito. Kasi, kung tayo'y nakatanim na, meron tayong, let's say, 15-day-old na, yes sir, 15-day-old na halaman. So, ganito nakataas yan. So, in between row, pwede kang pumasok dahil meron kang high clearance tires. Yung weed niya mas makitid. So, hindi mo tatamain ang mais. Sa 50 horsepower po, meron din po tayo niyan. Yan. So, yan po ang sunod natin application, and then, fertilizing na. May fertilize mo na si corn. Ang gamit mo, Makina pa rin, sir, uli. okay. Makina. So, yun nga po, ang aming tagline is All Certified Equipment Trading Corporation, your number 1 partner in farm modernization. So, ang gusto po namin, malis ang labor cost natin, tumaas ang profitability. So, dito, sir, isang tao na lang. Unlike dun sa mag-i-spray, siguro isang hektarya, 5, 6. And then ito, sir, kaya nito ang 6 na hektarya isang araw. Samantalang kung tao, 1 hektarya lang maghapon. Yes, sir. Fertilizer pa. Yes, Fertilizer. Yan. oo. Babalik tayo sa anong gamit mo natin, sa fertilizer. Ito po, sir. Cultivator with fertilizer po. So, ito, Sir Buddy, 2 bagay yung nagagawa niya. Nakukultivate niya. Okay. And the same time, weeding. Maaalis yung damo. So, pag naalis yung damo, that is the best time to fertilize. Oo. So, kasama na yung... Immediately, pag Yes, niya, yes. bagsak 100 mo, 2 procedure ang nangyayari. So, kung manual yan, babayad ka ng tao magpa-linya, hila ng kalabaw, and then pagtapos nun, tsaka ka palang makapag-abono. So, malaking gastos. Unlike nito, isang application, 2 procedure po ang nangyari. And then,
doon na po tayo pupunta niyan. Ito na. Harvesting na po ng Harvesting. silage. At the age of 70 to 85 days po, pwede nang i-harvest yung mais natin. Kung titingnan mo, hindi siya normal kasi syempre parang ang daming Nalalaglag. natatapon, no? Kasi hindi yan, yung ganyang single row na forage harvester, hindi talaga yung ganyan. Meron niyang trailer sa likod. Yes. So kumbaga, kaya yung shoot niya maikli kasi dapat yung traktora na yon, mayroong trailer sa likod na doon lahat itatapon. Kaya yung ganitong klaseng dapat 2 rows yan eh. 2 rows na oo. Yang na yan para sa maliliit din na farm. Kaya lang wala kasi kaming stock ng 2 rows. Okay. Parating pa lang, kaya for purpose of demonstration, yung So kumbaga, meron din kung yung farmer ay wala pa talagang pambili na ganyan, meron din kaming engine-driven forage harvester na maliliit. So kumbaga, we cater kung ano yung need ng farmer natin. Pero syempre yung ganyan, pang malakihan na yan eh, na ng farm. Ito, So Sir Buddy, that is made in Brazil. Yes po. Yeah. Kung imamanual po ito, like yung traditional way ng pag-silage, ang sistema po niyan is ikakat manually, Yes. iipunin, Ipunin. hahakutin, tsaka I-chop. i-chop. So, ang daming handling po. And then, yung time, mas mahaba. Ito, Sir Buddy, I think nag-umpisa lang dito is almost wala pang half day. Ito na po ang luang ng natrabaho. And then, less handling na. Diretso sa trailer or truck, diretso sa silage stockpile or bunker. Yan, sir. So, malaki po ang layo talaga pag naka-mechanize. Yun. And talagang napapaliit po ang gastos ng farmer. Yes. Yun po. Ang aim is to cut the cost para yung efficiency at productivity ay tumaas. Pagka ganun, malaki yung kita mo. Hindi malaki ang kita mo, di ba? Malaki rin yung ang laki gastos. So, kung lumiliit. So, ito namang mga machine na yan, gagamitin mo naman yan ng 15, 20, 25 years eh. Yan. Sa Massey Ferguson, sure ball yun. Kasi mga binenta ko noong 1996 hanggang ngayon, Gumagana pa. buhay pa. Because of spare parts at saka service. Yan. Which is yun yung strong points nyo talaga. Yes, sir. Nandiyan po ang aming service manager. Hands-on po yan. Basta po ang tao ay walang biyahe. On that day, pwedeng matakbo or the following day. Okay, Sir Bong, summarize lang po natin yung nangyari for today. Okay, yung collaboration with Julianas at saka ng Greenland. Yes. So, timing, no? Kasi yung fertilizer nila ay magkadugtong doon sa paggamit ng farm machineries. Yes. Okay, sir. Gaano ka-importante talaga yan, sir, na dapat magkadugtong yan? Oo, very important yung reliable farm machineries partner kasi you don't need downtime. So dapat kasi sa operation dapat yung kapartner mo na equipments dahil dito sa negosyong to, land preparation is very, very important. Yes, yes. So kung hindi reliable, hindi durable, hindi quality, hindi mo mamimit yung output mo. Kaya I suggest, although napakaraming suppliers, pero find one na kumpanyang hindi lang basta negosyo, kung hindi nakakaintindi ng operation ninyo, nang sa gayon, hindi lang basta negosyo kasi kung may relasyon kayo, 100% magtutulungan kayo kahit walang pera. Yeah. Yeah. Tapos ang isang point pa na na-discuss is yung iba-ibang farm implements, tractor ay may kanya-kanyang, let's say kung maliit siya, malaki siya, may magsaswap para sa kanila. Oo. So kumbaga, we don't cater doon lang sa taas, dapat everybody should be Kaya kami, hindi lang maliit, small, medium, large, hanggang sa So yun yung pino-project ng All Certified Equipment Trading Corporation. Complete talaga. Complete solution. Hindi pa man kompleto sa ngayon, pero nag-aaral kami at gusto naming kompletuhin dahil gusto naming one-stop shop.
yung maging negosyo. Para pag pumasok ka na, hindi ka naalis, andito na sa amin lahat. Yeah. At syempre, yung pinaka-unique proposition nyo, sabi nga mga kwentuhan kanina, pag nasira man yung tractor ngayon, bukas aandar. Yes. Yes. So talagang yun yung pinaka vina-value namin. Ako, I'm a service guy since 1990 and alam natin yung halaga ng service after sales at saka spare parts. Gaya ng sinabi ko before during our first meeting, napakadaling sabihin, sir, may service ako, may parts ako. Pero kapag totohanan na, mahirap na yun, sir. At nakita naman natin, yung unang na-feature natin ng all certified equipments ay pinakita nila yung inyong inventory. Yeah, ng spare parts. Grabe talaga. Ayan. And by the way, kasama natin ang all certified sa Agribusiness Connect sa September 28. Sir Bong, magkikita-kita po tayo doon. Thank you for the invitation. Opo, at yung mga ating mga subscribers, matatanong nyo po sila kasi may area kung saan yung matatanong yung mga technical experts para explain paano mamimit yung inyong mga kanya-kanyang concerns at problems na sila ang best na makakasagot. Yes po. Ayan. Kita-kita po tayo sa September 28. Yes, sir. Thank you so much for always supporting agribusiness. No, sir. thank you so much also, Sir Buddy. Thank you, sir. Thank you. So, dito pa rin tayo sa event ng Julianas at ng Greenland. Live sa Facebook page. Hindi. At saka ng all certified. Sir, tanong ko lang, bakit ko kayo pumunta dito sa event, sir? I am a user of a Massey Ferguson 6713. Sir, pangalan po muna, sir? John Valencia po from San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. At kayo po ay nasa corn business and also sugarcane. Sugarcane. Okay, sir. So, kailan pa kayo gumagamit ng Massey Ferguson? Maraming gamit ang Massey Ferguson. From planting to cultivation, yan na yung gamit namin. I-mechanize namin lahat ng pwede. So, very useful sa amin si Massey Ferguson. Oh, I see. Okay, sir, ikaw naman. Kami naman, pangalan, sir? Ralph Rivera. Ralph, okay, Ralph. Invited kami ni chairman, namin na alam ng event. Tapos, meron daw mga implements na magandang makita. Una namin unit ng Massey Ferguson, actually magkapatid kasi kami. Isa ang aming farm. Okay. Alam mo tayo bumili last year lang, 2 years ago. 2 years ago. Ako naman si Roy Rivera. Yun, same na invite din. And our unit is 290T. Ito, may display dito. Gaano kalaki yung farm? 60 hectares. Hectares, wow. All corn or sugarcane? Ngayon na yung sugarcane na lahat. Okay. Sir, kayo po? Ako naman po si Drew Makasait from Padre Garcia. Padre Garcia. Ang layo, medyo malayo-layo ha? Yes. Okay, ano po yung farm ninyo? Same. Magkakasama kami sa grupo. Isang grupo. Pero ako as well, like Kuya Jan, corn farmer din. Okay, anong masasabi niyo sa event so far? Ito sa event, sana nanalo ako. Sana nanalo ako ng Then, napapanahon yung event kasi ang problema natin ngayon is manpower. Yes. So, kailangan balansehin natin, kailangan mauna tayo sa mga developments like anong tawag dito, yung farm mechanization kasi yun yung key ng agriculture ngayon, kailangan makapag-mechanize tayo. At lalong ipatuloy yung agriculture kasi siyempre alam naman natin nakarely sa atin ng food security. So kailangan tayong mag-adapt sa mga changes like nga sa lack of manpower. Kailangan nating mag-mechanize. Yun ang kailangan natin. At lalong-lalo na-mention na yung farming ay importante yung timing. Yeah, kung hindi ka tumiming. Yung lagi ko nga sinasabi pagka naimbitahan sa mga ganito, sa mga tumutulong din kasi ako, I am a chairman of ng MDDC dito sa Batangas. So, lagi ko sinasabi sa mga kapwa ko farmers na time is always the essence of the ball game sa farming. Kaya kailangan reliable lahat ng gamit mo. Kailangan hindi ka iniiwan sa hindi ka kailangan dapat na maiwan sa ere. Kailangan laging
available yung gamit mo kasi nag-ahabol ka ng timing. Laging farming is timing. Yeah. Time is always the essence of the ball game. Thank you so much. Sana mabisita ko yung mga farm ninyo. Yes, sir. Thank you. Sir, thank you. Batangas, sir, ako. Thank you. Namit ko na kayo eh. Tsaka si Sir ka. John Valencia. UP. Sa Sir ka. Kina Ma'am Gigi. 501. Si Cheska yung panganay ko. Kayo kasama niya. Ano naman? Wala. Nagano din. Tumutulong din sa akin. Yung anong edad yung parang family... Hello, ma'am. Kaya punta sa farm. Hello po. Si Rolly. Hello, ma'am. Sir, pakilala muna tayo doon sa mga audience natin. Sige. Ako po, Norman Baroha, Tagalipa. Tagalipa. Isang magmamais at magtutubo, farmer ng lipa. Ayan. Isang magaling na farmer. No. Farmer lang, hindi naman ito magaling. Sir. Ako po ay si Alex Ross, taga-Ibaan. Ganun din po ang aking hanap buhay, isang magtutubo. Minana ko po ito sa aking magulang. Ayan. So kayo yung second generation, sir. Ng mga yes, sir. Plantador ng tubo. Plantador, okay. Sir, bakit ho kayo nagpunta dito sa event? So, para makita yung mga bagong equipment. Kasi kailangan na natin mag-upgrade ngayon. Dahil mahirap na kumuha ng mga workers ngayon. Sir? Actually, wala akong experience sa ganitong pagmamaisan. Kaya nung nalaman ko na malimit ako manood sa inyong vlog, any ng inyong vlog pinapanood ko lagi. Okay. Kaya one time, inisip ko kanina, coincident, dumating kayo. Ako, parang itong mga dapat nating gawin ngayon sa panahon ngayon. So, ito nga, narito kami para mag-aral ng isang hanap buhay na napakaganda. Ano po ang nakikita nyo na future nitong maisan? Kasi diba, na-mention nila ang pinakamabilis na mag-convert from sugarcane to mais ay yung mga nagtatanim ng sugarcane. Ganun din yung mais, mabilis na mag-convert into sugarcane. Kasi may mga equipment na kami. Tama, sir. Ang kuna lang namin is market. So, madaling magtanim, madaling mag-ani, yung pagdadalhan na lang. Kasi sa ngayon, oversupply. Nag-oversupply. Okay. Kaya nahirapan kami magbenta ngayon. Pero meron din yung within the year, may time na mag-oversupply. Meron din yung time na kulang. Yung tag-araw. Yung tag-araw kulang kasi talaga. Kasi pag talaga itong rainy days talaga, so maraming sumasabay magtanim. Kaya nag-oversupply. Yung dalahan namin isa lang. So, yun ang problema na. Kaya medyo ang strategy namin siguro susunod, pag ganitong per season, medyo alalay muna sa second at third season na lang. Kasi yun kukunti nagtatanim doon. Ayan. Sir, ano masasabi mo sa Greenland? Okay. Dito kami natuto sa Greenland. Ito yung aming sinusuplayan ng una. So, ngayon, silage? Oh, yes. Nag-improve na sila, nag-mechanize na. So, kaya-kaya na nilang mag-supply sa kanilang farm. So, kaya kami naghanap na kami ng ibang susuplayan. Oh, I see. Which is, I heard supplier ka ni Aces? Yan. Malaki rin yan, sir. Okay. And sa Massey Ferguson naman, sir, ano masasabi ninyo? Napakaganda. Buhat nung gumamit ako ng Massey Ferguson, nakadalawa nga kasi ako magkasunod kong binili. Walang sakit ng ulo. Hindi kagaya nung aking mga lumang traktora, every week o every month, pag diferensya, takbo na Maynila. Ngayon, nakasubo kami. Sayang, dapat noon pa. Nung malapad pa lalo ang aming tubuan. Ngayon, medyo nagde-deteriorate na ang aming tubuan dahil una, ang hirap na sa tao, binibenta na si lupa. Yun na nga, ganun na nangyayari sa amin, kaya medyo less na ang aming area. Okay pa rin. But more or less, because of mechanization, nag-i-improve ang production. Kahit na maliit ang area mo, increase na ang production. So, yun ang ginagawa ngayon ng Massey. Tinutulungan kami na ma-improve ang production. Kahit lumiliit ang area, yun na rin ang mas maganda. Kahit maliit ang area, lumalaki naman ang production. Ang production. Okay na. Which is better po yan. That's better. Kakunti ang gastos. Kakunti ang gastos. Mas malaki kita. Mas maganda-ganda kita. Mas maganda-ganda production. Sir, thank you so much po. Thank you, sir. Hopefully, mabisita namin kayo sa mga sarili niyong farm, sir. Okay.
Anytime. Okay sir, thank you anytime. Nice to meet you. Yes sir, yes sir. Okay. Tuloy na kami, una na kami sa Opo sir, opo sir. Sir, thank you po ha. Thank you. Opo. Personal, nakita ko na. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.